Ayun, isang magandang gabi po tayo sa ating lahat at po magandang lalaki po tayo ngayong araw ng Martes, no? Live po tayo napapanood ngayon sa Road News Balitang Malaya. Ang aming opisina ay sa Quezon City lang naman, sa Mindanao Avenue. Kasama ko po dito ngayon, katabi ko ang aming DJ, GM Baldos, on air. Yan po ang aking DJ ngayon, ha. Mainit ang mga talakayan ngayon, no? Mga usaping kaganapan sa ating bansa dito sa Pilipinas. No, yung usapin dyan sa Senate, tungkol dito sa Senate sa West Philippine Sea, no, napag-usapan din, no, ng ating mga senador, no. Isa rin diyan ang napag-usapan din patungkol dito sa DOT, no, ang Department of Tourism, na kung saan medyo, kung napanood nyo po ang talakayan kanina diyan, yung hearing na ginanap sa Senate, na ang ating butihing Senator Raffy Tulfo bahagyang hindi yata nagustuhan yung ang sagot ni Secretary, no, ng Secretary ng DOTR, no, DOT, oo, nga pala. Dahil instead na lugar daw ang nakapost, ang kanyang magandang muka ang naka-public, no? Oo, yan ang mga nila kanina, ang ating mga nasagap, no? Patungkol dito sa usapin sa DILG naman, no? Yung kung matatandaan nyo yung nasawi na pulis at anak nito, no? Dahil sa uso ngayon yan, uso ngayon yung bentahan ng kotse, tapos kung sino yung bumili, kung sino yung nag-alok, siya rin ang kukuha pala. Di ba? Okay, talakayin po na natin dito sa itong napag-usapan sa press conference ng DILG sa ginanap sa Krame. Dalawang malamig na pagpatay itinuturing case closed ng DILG. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG na makakamtan ang hustisya sa pagpatay kina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael at kay Police Staff Sergeant Renato Kasauway Jr. Sa isang press conference sa Camp Crame, sinabi ni DILG Secretary John B. Cremulya na may malinaw ng ebidensya at mga suspect sa likod ng dalawang insidente, kaya't itinuturing na niya ang mga ito ay bilang case closed. Ayon kay Cremulya, ang mga pagpaslang sa mag-inang Molinido ay may kaugnayan sa isang vehicle transaction na nagkakahalaga ng 450,000. Grabe, no? Sa halagang 450,000, kikitil ka ng buhay at pulis pa, no? Ang mga suspect na sina Pia Katrina Panganiban at Christian Suarez Panganiban ay nasa kustodiya na ng polisiya. Ang mag-ina ay unang iniulat na nawawala noong Enero 16 at kalaunan ay natagpuan ang kanilang mga labi sa Bulacan at Tarlac. Inihahanda na ang pagsasampa ng kaukulang kaso habang nananatiling person of interest ang asawa ni Molinido. Samantala ang bangkay ni PSSG Renato Kasauway Jr. na nakatalaga sa Philippine Drug Enforcement Group o SOU ay natagpuan sa loob ng isang septic tank sa Malolos City, Bulacan. Lumalabas sa investigasyon na si Kasauway ay binaril umano ni Julian Mon
salamat at apat na suspect na ang naaresto. Okay. Julian Mon salamat. Apat na suspect na ang naaresto kabilang si Police Corporal Bibienso Abalos Barde kasi naman bakit kasi salamat yung pala apelido niya to. Kala ko nagpasa sorry, okay. Na ano kasi tara po ko ng kasama ko. Mayroong ding CCTV footage na nagpapakitang magkasama sina Kasauway at Salamat bago naganap ang krimen. Gayon man ay 7 suspect pa ang nananatiling at large kabilang si Salamat. Nag-alok na ang pamahalaan ng 1 million pabuya, mabilis mahuhuli ito, para sa impormasyong hahantong sa kanilang pagkakaaresto. Ayon kay Rimulya, buo ang kumpiyansa ng pamahalaan sa magiging resulta ng mga kasong ito. Anya, certainly of conviction na laban sa mga sangkot. Binigyan din ng DILG Secretary na bagamat nabuwag na ang ilang sindikato sa loob ng hanay ng polisiya, may mga illegal na transaksyon patuloy na lumalabas na nadadamay ang ilang alagad ng batas. Giit ni Rimulya, mahalaga ang bawat buhay ng pulis at hindi palalampasin ng pamahalaan ng anumang krimen kinakasangkutan ng mga ito. Para sa DILG, malinaw ang mensahe, walang sinumang mas mataas sa batas at hustisya ay dapat manaig, pulisman o sibilyan. Sana kasi alam naman natin kapag sibilyan ang ang tawag dito na nagiging biktima, parang parang dadaan lang yan. Pero pag ang pulis, malamang pag-uusapan yan. Ano ba yan? Promote ng Flynic. Ang Flynic, na-play mo na ba yung Flynic natin? Commercial? Yan, At ang nakakaawa lang talaga dito yung 8 years old na anak ni Sergeant. Kaya nga siyempre yung walong taong gulang na anak na si John Ismael, anak ni Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenedido. Kasi alam mo naman pagbata, walang kamuwang sa mga ganyang yan. Sana hindi na lang dinamay, no? Siguro ang dito, nakita siguro siya. Nakita siya ng bata. Kasama yata sa sa sasakyan. Well, pagdasal po natin ang kanilang kaluluwa na lalo na yung bata na walang kaalam-alam sa ganyang sa murang edad. Ayan. Yun. Ayan po ang report natin sa DILG kay sa pamumuno ng ni John B. Rimulya, Secretary. Dako naman tayo dito sa PIDEA. Matapos ang DILG story natin, may talon naman tayo dito sa PIDEA. Mahigpit na 100 at sa 76 na milyong piso na halaga ng dangerous drug ang nasamsam ng mga otoridad sa buong bansa sa loob lamang ng 1 linggo. Anti-illegal drugs operation. Wow. Batay sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA mula Enero 23 hanggang 30, kabuuan ng 106 na drugs o 106 na drug personalities ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng iba't ibang panig ng bansa. Aabot sa 196.88 million ang tinatayang halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska, kung saan karamihan ay
dried marijuana, marijuana plants, crush, shabu, at cocaine. Ito ang ating report sa PIDEA, no? Nagkalat talagang shop. Ay, nagkalat talagang droga ngayon. Akala ko nagkalat talaga yung gumagamit ng shabu. Well, kung walang nagpapakalat ay walang gagamit. Walang kakalat. Kung walang kakalat. Kung walang kakalat ay walang papakalat. Parang ano eh. Yan, oo. Ayan nga, no? Congratulations sa ating mga otoridad dyan sa PIDEA at meron silang mga accomplishment, no? At malaking bagay yan na nakakabuwag tayo ng mga grupong mga gumagawa ng illegal na droga, no? Pag-usapang pulis kasi, tapos otoridad sa ating mga ahensya ng katulad ng pulis, LTO, HPG, DILG. Pag yan sana pantay-pantay, no? Kasi meron tayong meron tumulog sa atin na isang civilian din, no? Isang simpleng tao lang din na may business, no? Na kung saan nagpaunlak ito ng interview para lang ipaabot sa hanay ng LTO na meron palang nangyayaring napoproseso yung papel na kahit Xerox lang na nabibigyan, nai-issuean sila, no? Nai-issuean sila ng peking dokumento na kung saan walang pirma ang mismong nito guarantor ng nakapangalan sa sasakyan, no? Lalo na naka-finance pa to, banking in finance. Naka-finance pa to sa bangko mga ganyang gawain. Malamang mayroong kasangkot to sa base doon sa aking yung mga peking dokumento na yan na napupuslit o nagagawa ng paraan, expert to o kaya wag naman merong kakuntsaba to. Kasi hindi maaprubahan to, hindi magagawa ng mga malinis na papel na maita-transfer mo dun sa hindi naman nila kilala yung tao, no? Yung isinanla, yun ang pinangbayad ayon dito kay Sir Randy. May play ba natin yung boss? Ayan po, ang mga peking dokumento na inilapit sa atin sa Road News dahil hindi na nga nila alam kung saan lalapit na otoridad kaya pinapaabot na nila to sa hanay ng LTO, HPG at nilapitan nila dito yung ang NBI natin pero parang tila mabagal ang usad 2023 pa sila lumapit play po natin. Illegal na bentahan at kaduda-dudang paglipat ng pagmamayari ng sasakyan ang lumulutang ngayon sa Bataan na kinasasangkutan ng isang freezer van na kapinans pa sa bangko. Ngunit ilang ulit umanong naipasa at naisanla gamit ang dokumentong pinaghihinalaang peke. Nagsimula ang lahat noong April 2023. Ang freezer van na orihinal na nakapangalan kay Joby Villarreal na nakalon pa sa Asia Link Bank. Noong April 2023, matapos maluwi sa online fish vending business, humanap si Villarreal ng paraan upang maiwasan ang paghatak ng bangko sa sasakyan. Dito pumasok si Randy Abatol na inalok umanong saluhin ang hulog ng sasakyan. Ayon sa kanyang salaysay, nagbayad siya ng halagang 180,000 para sa mga atrasong hulog at kalaunan ay umabot sa 350,000 ang kabuoang binayad na itinuturing niyang bentahan ng freezer van. Pero kung tutusin, sa totoo lang, sa sitwasyong ito, ako ang arigabyado. Sa totoo lang. Nag-release na ako ng 350,000, magbabayad pa kami hanggang year 2029. Doon sa 350,000, nakapagbayad na ako doon. Meron akong mga resibo sa Asia Link na binabayaran na. Okay. Tapos, yung pag-aasikaso po nito, sir, papunta ng Pasay, Bataan,
pabalik-balik sa mga ahensya Mm. na alam ko na pwedeng makatulong sa amin, pero hanggang sa ngayon, wala pong nangyayari. Ngunit habang ginagamit ang sasakyan sa isang rental business na kumikita umano ng 4,500 kada araw, isang nakakagulat na dokumento ang lumitaw. Kwento ni Abatol, isang deed of sale na may petsang Marso 2023 na nagsasaad na ang freezer van ay naipagbili na umano sa isang Gablin Medina. Ang problema, ayon sa mga sangkot, hindi pa magkakilala ang mga taong nakapangalan sa dokumento noong panahon na iyon. Bakit nagkaroon ng deed of sale? Hinuhulugan ko yung sasakyan. Pinahulugan mo sa akin yung sasakyan, hiningan mo ko ng 350,000 plus 10,000, 360,000. Malalaman ko yung sasakyan na hinuhulugan ko, nabenta na pala noong March 7, 2023. Samantalang napunta lang sa akin ang sasakyan yan, June 2023. Sabihin, wala pa sa akin ang sasakyan, meron na kayong deed of sale. Dapat ako nga ang magreklamo sa iyo. Mas lalong tumindi ang aligasyon nang ituro si Marie Chris Mendoza na umano'y pinagkatiwalaan bilang kaibigan, bilang posibleng nasa likod ng paggamit ng pirma at ID ni Villarreal upang makagawa ng peking deed of sale at ORCR na sinabing nilakad sa Recto, Maynila, isang lugar na matagal nang inuugnay sa mga peking papeles. Ang hawak lang nila na dokumento nito, ORCR, na Xerox copy. Xerox copy. Kasi nga, kaya Xerox copy, hindi naman kanila itong sasakyan. Pangalawa, hinuhulugan pa nga sa Asia Link ito. Ngayon, nagtataka ka po kami, bakit na-confirm? Bakit na sila ng dokumento, mga deed of sale, na hindi naman pumipirma ang totoong may-ari? Paano pipirma ang totoong may-ari? Hulugan nga. Paano niyang ibebenta to? Ngayon, nakita po namin sa OCC, ito po ang mga dokumento na galing po doon. Ito po ang mga dokumento na kanilang ginamit na mga pegi ang pirma. Noong Agosto 2023, ang freezer van isinanla umano kay Gablin Medina sa Orani, Bataan at patuloy na ginagamit sa negosyo. Kalaunan, may lumabas pang transfer document mula sa LTO at HPG na may petsa Oktubre 5, 2023. Sa kabila ng katotohanan, ang sasakyan ay hindi pa fully paid at nananatiling nakapinance pa sa Asian Bank Link. Ang kanilang hawak lang na papel, ORCR na Xerox, ba't paano naging original? Saan sila kumuha? At saan po nila nabili yung sasakyan? Kailan nila nabili? At sino ang nagbenta sa kanila? Yan Diba? ang mga katanungan nyo. Opo, ito po ang aking mga katanungan. Saan mo binili? Kailan mo binili? Ha? Saan mo nakuha ang mga dokumentong iyan? Mula 2023 hanggang 2026, dumulog ang mga sangkot sa barangay, NBA Bataan, LTO at Highway Patrol Group. Subalit ayon sa reklamo, mabagal at tila walang direksyong usad ang mga kaso. May aligasyon pa na ang ilan sa mga sangkot ay may koneksyon umano sa lokal na pamahalaan. Isang parata lalo pang nagpapabigat sa issue. Ang sabi ng HPG sa amin, doon, ihabla na lang namin sila. Kasi baka mapahamak pa nga naman sila dahil ang hawak daw na dokumento ng tao ay mga dumaan sa proseso. Naniniwala naman Hindi po kami naniniwala na legal. Hindi po kami maghahabol. Hindi po kami maghahabol kung hindi, ang amin lang po ito, lumabas po ang katotohanan na talagang aming pinaglalaban, hindi po kanila ang sasakyan at na-transfer po iyon na mga gamit ang mga peking dokumento. Naandyan po ang Asia Link. Pwede po nilang tawagan. Sa huli, direktang nanawagan si Randy Abutal sa Land Transportation Office, partikular sa pamunuan nito, upang maimbestigahan ang umano'y malawakang pamimiki ng dokumento. Ipaliwanag kung paano naaprubahan ang mga transfer nasa ilalim pa ng financing ng bangko ang sasakyan. Para sa Road News, Buboy Patriarca, nag-uulat. Ayan, no? Yan. Yan po yung
Oh, yan. Ayan po yung report natin from Bataan po yan, no? Yung problema nilang dinulog sa road news para maparating ka sa mga tamang tao at ahensya ng gobyerno, no? Ang panawagan nga nila na sana bigyan pansin ng LTO dahil nagtataka sila kung paano na isyuhan ng mga dokumento at na-transfer sa hindi kilalang tao ni hindi nila kaano-ano, wala sa transaksyon nila na kung saan binabayaran pa ito sa bangko. Kaya yan po yung malaking tanong, no, sa mga nilapitan nila sa ahensya na kung bakit na merong ganung nangyayari. Bagamat lalo na dito sa bangko, no, mismong silang humihingi ng resibo na patunay na hinuhulugan nila yung freezer ban na yan, na nabili sa auction ni Joby, no, Mendoza, na sinalo naman nito ni Sir Batol sa kanya dahil hindi niya kayang bayaran ang monthly due nito dahil nalugi nga ito sa kanyang binuksang business, online business, no. Alam mo yung business ng pinasukan ni Joby, sir? Sir. Ito sa Pangasinan na Isda ba? bangus. Bangus. Oo, alam mo yung order niya sa online dahil merong online seller, 'di ba? Bumili siya at Tanong ko lang sir, nakanino ngayon yung ban? nandun sa nagngangalang Jablina. Oh, Na-ibenta ni Joby. hindi. Ah. Hindi si Joby. Sino? Si Joby kasi pinagkatiwala niya, si Ma'am Joby, pinagkatiwala niya yung sasakyan kay Sir Abotal. Ah. Kay Batol, kay Sir Batol, no? Dahil wala na nga siyang kapasidad na bayaran nito dahil nalugi nga siya sa online na inano niya, sinalo nito ni Batol. Na kay Batol yung sakyan niya. Oo, ngayon si Batol, bagamat naka-steady lang tong yung truck doon sa yung freezer ban na to doon sa Bataan sa Orani Bataan at merong lumapit sa kanya na baka pwedeng rentahan. Ito si nirentahan. Oo, nirentahan to ng chicken frozen. Yung chicken frozen na si Marie Chris. Itong si Marie Chris ngayon kampante dahil araw-araw 4,500 yung ibinibigay niya, no? Umabot to ng buwan. So kampante to si Batol na natutuluyan na nakakukuha siya ng pambayad dito sa truck, negosyo. Sa negosyo para matustusan yung monthly due nito sa bangko, no? Ngayon, walang kaalam-alam tong si Batol, si Randy Batol na isinanla pala nito ni Marie Chris. Yung nanghiram ay yung nagrerenta. Nagrerenta isinanla din. Oo, kay Jablin. Isinanla niya kay Jablin. Ngayon, si Jablin gumawa ng yung Jablin. Yung Jablin, siya yung gumawa ng sinasabi dito dahil pinuntahan nga nito ni Joby yung bahay ni Jablin dahil para tukuyin kung yun talaga yung yung sasakyan, yung plate number na tiningnan, yun at yun, pero pinagtabuyan sila nito ni Jablin na wala kayong karapatan sa akin na to. Ang tunay Bakit daw? Nagrerenta lang siya doon. Sinanla sa kanya ni Marie Chris. Ngayon, si Marie Chris, bilang pambayad utang yata, tapos nakagawa, ang pinagtataka, paano sila nakagawa ng dokumento at na-transfer sa pangalan ni Jablin? Diba? Isang malaking question yon. Ngayon, ang LTO, nilapitan nila ang LTO Bataan, pero parang wala pa yatang tamang sagot dahil humarap, syempre, ito yung si... Saan nakarehistro yung sakyan na yan? Sa Bataan? Sa Bataan. Kasi sa Subic to nabili. Auction auction Di ba? Ngayon,
patuloy ngayon ito si Joby, si Ma'am Joby at si Sir Randy Batol, sinumo naman sila ng Asian Bank, no? Dahil hindi sila nagbabayad ng monthly. So inano sila, kinasuhan sila. Ngayon, syempre, ayaw naman nila magtuloy-tuloy yung kaso, nagbabayad sila ngayon. Pero ang hinain nila, kaya nila pinarating dito sa Road News, yung problema nila para makarating sa otoridad. Kasi Kasi, ba dapat kausapin dyan? Bakit nagkakaroon ng deed of sale? yun nga, ang Sinasabi unang kanina. ang unang nilapitan nila diyan HPG, 'di ba? Nagpasama sila doon na kung saan pinagtabuyan pa yung HPG. Dapat LTO. Ito nga LTO, nilapitan nila ito bakit nakapag-release ng dokumento na kung saan si Joby, kay Joby nakapangalan ng ang freezer van na yan. Tapos sa bangko pa. Hindi ka naman makakapaglabas ng Meron nakalagay doon sa Document, sa CR pala, encumbered. Oo. Yun nga. Pero paano nga na ano yun? May hocus-pocus na ginagawa talaga ata yung mga taga-LTO siguro. Kaya nga ang ahensya natin, hindi ba nila nakikita ang ating presidente galit na sa mga kawatan, sa mga korap dahil pati siya nadadamay, tapos gagawa ng ganito yung mga ahensya na yan. 2023 pa yan eh. Siyempre, kailan ba yung simula ng 2023. Di ba po? Ilang taon na pala yan, ha? Oo, isipin mo gumagawa na ng ganun mga, siyempre, Tingnan natin kung ano yan. May tutulong natin yan sa buboy. Kalampagin natin ang LTO. ay lalapit natin kay Marcos. Asik sa Marcos, nito, Lakanilaw. Dahil agresibo to eh. Hindi po pwede. Bakit ganun nangyayari dyan sa LTO? Encumbered tapos na ibenta? Oo, yun nga, tinatawagan ko kanina yung, yung staff niya, kaso lang hindi sumasagot. Yan natin yan. Yan Saka nga. matulungan naman natin ito si pangalan. Randy Sir Abatol. Randy Abatol. Si Sir Randy Ng Abatol. Transport Group yan. Transport Group. Sa Siya yung, Pasay. sa Pasay. May jeepney association yan eh. Okay. Yan. Dahil lumalapit. Alam mo naman ang Road News, saklaw nito yung transport. Oo, diba? kaya nga. Road News. Ang mga sakop natin, halos lahat. DPWH. Kasi Road News eh. Lahat na nakikita natin sa kalsada mga MMDA. kaibigan ay Oo. kasama po ang Road News. Oo, kasi yung iba dyan, ewan ko bakit, andyan Road News. Ano ba yan? Di ba? Isang big queue sa kanila yan eh. Isang big queue ang Road News, biglang sumusulpot. Hindi naman sila nag-i-invite sa akin eh. Pagka kailangan nila ng tagapagbalita, nandyan ang Sir Buboy Patriarca ng Road News. Yan, hindi lang yan ang mga lumalapit sa atin ng tulong, Sir JM. Balita ko sa Pasay din, after netong interview mo kay Sir Batol, na problema nga doon sa LTO, no? Oo, ito May problema lumapit sa'yo ulit. Oo, problema rin naman to sa Kailangan, ospital. kailangan kalampagin ng mga dapat kalampagin dyan. Ito nga. I-play natin to ngayon. Ito nga, di ba naglabas tayo ng istorya sa ina ng lungsod na si Mayor Emmy. Di ba? Calixto. Calixto. Na yung tungkol sa yung mga butas-butas na daan dyan inayos, di ba? Tapos biglang may susulpot na ganito. Ano ba naman? Meron bang mga check natin yan. Play muna natin. Ano ba yung balita na yan sa ito yung lumapit sa atin, dumulog sa Road News dahil Tuturo ko ang reklamo talaga. nila. Tuturo ko talaga yung nurse na sabi ko talaga sa iyo, kuya. Teka. Tuturo ko talaga. Tuturo ko talaga yung nurse na nagsabi talaga sa akin ng Galit na gano'n. galit eh. Kasi ang sabi, schedule ka pa namin. Ano sabi nga sa akin doon ng staff ng nurse government yan eh. Dapat alam niyo na ganyan yung government. Ulitin ko yung part na yun, Sir Buboy. Ano sabi nga sa akin doon ng staff ng nurse government yan eh. Dapat alam niyo na ganyan yung government. Idinulog ng isang residente ng Pasay City
ang umano'y hindi makatwirang pagtrato ng kanilang naranasan sa Pasay General Hospital. Ayon sa salaysay ni Jing, hindi niya tunay na pangalan, residente ng Barangay 164 Pasay City at isang volunteer sa Barangay Health Center. Nagtungo sila sa Pasay General Hospital upang magpa-check up at magpa-ultrasound. Ang kanyang asawa na si Aldrin, hindi niya tunay na pangalan. Isang jeepney driver na may iniindang sakit, denomniasis, isang sakit sa tiyan. Ani ni Jing, hindi niya tunay na pangalan. Ang kanilang pagpunta sa ospital ay base sa rekomendasyon ng doktor mula sa Barangay Health Center. Gayunman, sa halip na maayos na serbisyo, umano'y nakaranas sila na hindi magandang pananalita at asal mula sa isang nurse sa nasabing ospital. Dagdag pa ni Jing, taliwas ito sa serbisyong kanilang nakukuha sa Barangay Health Center kung saan siya mismo ay naglilingkod bilang volunteer. Dahil dito labis ang kanyang pagkadismaya sa naging trato sa kanila sa Pasay General Hospital. May request, full ultrasound sa Pasay Gin. Sabi ko, sige po, pupunta po kami. Di pumunta kami doon. Ang sagot sa akin doon ng tinanungan namin, ay yung ultrasound natin cut off. Cut off, sir ha? Cut off ang ultrasound natin. Kailan to? Anong date? Merkulis kami pumunta doon, Merkulis. Kasi napa-ultrasound ko siya nung Friday lang. Lumipas na naman yung ano na yun, yung araw na yun. Pagka Friday, pumunta na kami ng Pasay Gin. Ay, Wibis, pumunta na kami ng Pasay Gin para sana sa ultrasound ng asawa ko. Ang sabi naman doon sa akin sa taas, sa ultrasound nila doon sa taas, sa third floor, na, ma'am, sabi niya, ang ultrasound natin, schedule by April pa. Kasi alam naman ninyo, government ito kaya mag-antay. Kasi ang sabi, schedule ka pa namin. O ano, sabi nga sa akin doon ng staff ng nurse government yan Dapat alam niyo na ganyan yung government. Ganon ang sinabi Ganon ang niya. sabi. Kahit sabihin ko nga sa'yo, kahit interviewin mo ako doon sa hospital, ituturo ko talaga yung nurse na yan. Binigyan din niya na hindi lamang sila ang nakararanas ng ganitong sitwasyon, batay na rin sa umano sa mga ng iba pang pasyente. Dahil dito, dumulog sila sa aming himpilan sa Road News upang iparating ang kanilang hinaing at nanawagan din siya kay Mayor Emmy Calixto Rubiano bilang ina ng lungsod ng Pasay na sana'y mabigyan pansin at agarang aksyonan ang ganitong uri ng problema na nararanasan ng mga karaniwang mamamayan sa mga pampublikong ospital. Sana din yan yung mga staff nila doon na gano'n yung attitude. Kaya sanabi ko nga, kami sa Malibay Health Center, hindi kami ganyan mag-entertain ng tao ng Malibay. Bakit sila dito sa hospital ng Pasay, ganito sila mag-entertain ng tao ng Pasay? Sa tingin ko, sir, hindi lang ako. Marami. Marami talaga. Kasi yan nga sinasabi nila na kung nangangailangan sana tayong mga mahihirap at kung pupuntahin tayo sa public hospital, sana naman matugunan agad. Hindi natutugunan, sir Parating. Ang gusto ko lang po sanang iparating sa ating mahal na mayor sana matugunan lahat ng pangangailangan ng hospital ng Pasay para naman sa katulad ko na mahirap na pumupunta sa Pasay din, matugunan naman yung pangangailangan para sa amin sana. Para sa Road News, Buboy Patriarca, nag-uulat. Sabi ko talaga sa Sir Buboy. Ayan, Yung diba? mga taga Pasay City General Hospital na yan. Hindi, Makapagod na. Hindi, nakakaaga. Alas 8 ng umaga. Baka naman, ewan ko, anong nangyari sa kanila? Bakit ganun sila, Alam mo, alam mo, hospital, alam mo, ang gobyerno, ganyan talaga, dapat magantay. Ba? Siyempre. Wala man lang Alam mo kami nakaranas kami ng public servant no? Kung matatanda Grabe mo, naman sila. yung aksidente sa daan, sinasaklolohan namin yan, nasa isang company ako. Ang disgrasya sa daan, sumemplang ka sa motor, magkasakit ka, meron kang sugat, pinupunta namin yan sa bahay para lang gamutin. Pero yan mismo, nasa ospital na yung gagamutin. Yeah, 2 months pa bago schedule, ngayon sumasakit yung tiyan mo. kailangan, Bakit? minsan, nung nasa Pasay pa ako, ang tawag nga namin dyan, Patay General Hospital. Bakit patay, Jen? Ngayon ko lang narinig yan, ha? Noon yan, noon pa yan.
Sana yun nga. Naungkat na naman yan, ha? Yung kwan ng Pasay na yan. Yan Pasay nga. City General Hospital na yan, ha? Nakakalungkot naman yan. PCGH. Nakakalungkot naman yan. Ayusin nyo naman yung mga inyong makikitungo sa inyong mga Nasasakupan na residente na umaasa sa inyo. Dahil kayo pasyente. Alam mo nyo na nga may sakit yung mga yan eh. Di ba? sakit na nga eh. Sasaktan mo pa yung nararamdaman nila. Sasaktan mo pa damdamin nila. Yun nga, mahirap eh. Ibig sabihin tawag ng tungkulin dapat gampanan. Tungkulin mo yan eh. Tungkulin mo yan na kapag ikay nasa loob ng ospital, lisensyado ka. Ito, ituturo ko daw niya. Kung sino yun eh. Yun nga ang inintay ko. Tawagan tayo para puntaan natin yun. Di ba? Pupuntahan ko talaga yan. Pupuntahan ni Sir Buboy po ang Pasay City General Hospital para naman makuha ang kanilang panig. Yan, kasi syempre, kasiraan. Hindi naman, talagang kasiraan yan sa inyong public, private hospital, no? Public. Yun. Public hospital nga, kasi nga, Pasay Gen. Pasay City General. Grabe, no? Bakit kaya may mga ganong Mga ganyan sa public hospital, no? Oo nga. Katulad nung report sa atin nung nakaraan, yung nawalan ng bata dyan sa sa Rodriguez. Amang Rodriguez. Marikina naman. Oo. Bakit kaya, no? Ewan ko kung meron dyan sa mga public hospital natin, ha? Ibig sabihin, pag public, open, di ba? Dapat. Open. Kaya kahit pumasok yung mga Nangunguha ng bata. open talaga, no? Pero pag karamihan, ang security diyan, maigpit sila. Dapat. Maigpit sila sa ganitong paraan, ikaw ihahatid mo yung pasyente mo. Ang Amang Rodriguez, mahigpit din naman sila. Kahit ikaw bantay, higpit. Pero bakit maigpit sila sa ganon? Pero pagka merong Baka may lagay. nangyayari na hindi nila alam ang nangyayari. Pag meron ng mga problema. Ayan nga eh. Naguhugas kamay. Anyway, sana masolusyonan yan, ha? Yung nandyan sa Pasay City General Hospital, ha? Oo. Yan po. Panawagan yan kay Mayor Amy Calixto. Yan, Mayor. Yan, Mayor, ha? Sana yung boses na... Di ba mayroon tayong sa mga nasa government offices, di ba? Meron naman. Di ba dapat sila ay masayang naglilingkod sa ating mga kababayan? Yung ibang kakilala ko, talagang masaya sila tumatanggap ng pasyente. Hindi lang pasyente, baka nasa LGU din, yung sa di ba? Oo. Sa amin, sa Isabela, Kawayan City, Isabela. Talaga naman pagka nakita ka pala, nakangiti na Lalo, ito, nagpapasalamat ako sa nagbigay sa akin ng wheelchair, no, para sa aking nanay dito kay Sir Alfred. Sir Alfred, na... Diba? Meron naman pala, kayang-kaya naman palang umiti, kayang-kaya maging masayahin, maging masaya. Chinese, Chinese, ito, bro, libre magpa-check up ng mata, libre rin ang salamin nila. Aba? Oo. Saan yan? Dito sa yan maganda plug natin dito yan, ha? Para at least kahit paano alam natin. Nailabas na natin yan dati. Yung istorya niyan, yung tayo. Alam mo yung tatanda mo, nag-istorya tayong putol na paa na tricycle driver. Inisyuhan ng binigyan niya na ng ng wheelchair. Kaya yan si Sir Alfred Chu. Maraming salamat po sa iyo. Yan. Yan. At ang aming partnership dito sa Road News Balitang Malaya ay ang Flynic Leisure Travel. Kung ikaw ay mamamasyal, huwag ka nang magdalawang isip na kumatok sa aming Flynic Travel. Yan yung namin. Bakit kasabi? Bakit kasi? Ayan, yan yung Flynic na Flynic leisure travel. Alam mo, nung naano ko yan, nakita ko yan. Bibihira yung ganyan, di ba? Nagko-cover ako ng mga agency. Ang package nila, walang walang, ewan ko lang yung mga na-cover ko. Wala sila na open about sa, imamatch nila, ibabalance nila yung kakayanan lang ng mga Gen Z
Dahil itong mga Gen Z kasi ano yung nag-iipon sa tamang ano nila, 'di ba? Na itatabi nilang baon. Tapos meron silang parang bayaran mo the day yung kapag yung flight mo na. Kailangan buo na, di ba? Yan. Kaya meron. Uy, Korea, no? Korea. Biyahe pala. May biyahe pala ang Korea dyan. Uy, mura lang yan ha. 31? 31,888. 888. Oh, yan. Yan. Oh. Ayan po yung Facebook page ng Flyknit Leisure Travel. Ano nyo lang po yan, search nyo lang po sa Facebook page ng sa social media, no. Ayan po yung page nila. Yung naka-smile na aeroplano. Yan, airplane. Oh, yan. Yan, oh, yan po ang ating mga ano yan, partnership ng Road News ang Flyknit. Oh. Yan. Pag mamayabang ko kaya yung ginawa ko dyan, pre. May play mo ba yan? Natin kung may pa-play mo. Yan. Oh. Yan, ang gaganda ng model. Meron nga pala tayong ano, no? Gaganapin sa February 6 diyan sa MOA. Ayan po. Yes. Commercial muna tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po mula sa Flyknit Leisure Travel, isang travel agency na handang tumulong sa inyo para gawing mas madali, mas ligtas, at mas masaya ang inyong mga biyahe. Naalok po kami ng mga local and international tour packages, airline ticketing, hotel accommodation, and travel assistant na swak sa inyong budget at pangangailangan. Sa Flyknit Leisure Travel, hindi lamang po kami nagbabiyahe. Gumagawa din po kami ng mga alaala mula sa inyong pagpaplano hanggang sa inyong pag-uwi. Kaya kung pangarap niyong maglakbay, Flyknit Leisure Travel na po ang bahala. So located here in room 608, Medalla Building, General MacArthur Highway or Avenue, corner EDSA. Ayan po, Flyknit. Flyknit, ha? Let's fly to connect. Fly to Connect. Yan. Ayan po ang aming partnership na Flyknit Leisure. Balik po tayo. At ating tututukan naman ngayon ang usapin sa Senado na kung saan si Senator Alan Peter Cayetano ang sinabi dito ay hindi sino kundi kailan ang pang ilang beses na ba nating narinig ang balitang magkakaroon na naman ng bagong Senate President, paulit-ulit na usap-usapan, paulit-ulit na galawan sa loob mismo ng Senado. May mga kumikilos na para sa siguraduhin ang numero, sapat na boto para sa posibleng pagpapalit ng liderato. Malinaw ang mensahe, may mga hindi na kontento sa kasalukuyang pamamalakad ni Senate President Tito Soto. Pero imbis na pagtalunan kung sino ang dapat pumalit, baka mas mahalagang itanong kailan mangyayari ang pagbabago. Hindi naman nagkukulang sa pagpipilian. May mga pagsisipag, may mga masisipag, may mga veteranong mambabatas, may mga senador, abogado, iilan lamang ang natitira. Pero kung patuloy ang bulong-bulungan at intriga sa loob isang bagay lang ang ibig sabihin nito. May bitak na sa tiwala ng mga kasamahan niya sa Senado. Yan, ayon pa kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, not today. Pero hindi rin niya sinisira, no? Hindi niya sinasara o sinara ang pinto. Maaring hindi ngayon, pero sooner
at later. Posible raw na magkaroon ng bagong Senate President, isang leader na kayang ibalik hindi lang ang tiwala ng mga senador, kundi pati na rin ang sambayan ng Pilipino. Ayan po ang pinapaabot ni Senate. Inabangan natin yan Sir Buboy. Mhm. Kasi nung last week, parang naging sumingaw yung balita na magkakaroon ng Oo, dyan sa Senado. Oo nga. Kahapon, Lunes. Kahapon. Oo. Mm. Hindi natuloy. Kanina. Hindi natuloy kahapon. Oo. No, yung sinasabi nga nilang kaya naglabas ng pahayag si Senator Alan Peter Cayetano Oo. na hindi man ngayon, pero for sure daw. For sure. Sooner. Sooner or later. Parang Ayun. baka sa nakikita naman diyan, no? Maraming let's say, to be honest, nababasa natin sa social media, merong mga talagang parang siyempre kada may hearing parang merong ipinagtatanggol, yun ang nadidismaya ang mga natin na taong bayan. Ang sinasabing taong bayan talaga to Hindi yung taong bayan na na iilan lang na grupo. Kaya dapat pakinggan naman talaga natin dahil itong mga talagang nagsusumbong na itong mga taong bayan na to parang naririnig na nila pero labas lang sa kabilang tenga. Alam mo yon yung mga nangyayaring hearing, di ba? It's a show, sabi nga ng iba. Talaga hindi sino talaga ang papalit. Yun ang tanong diyan. Di ba? Yung mga yung the big Q. Sino ang magiging minority ngayon? At sino ang magiging majority? Hindi, I think kaya siguro Sir JM, alam mo naman na dumadaan ang ating bansa. Itong bansang Pilipinas natin, no? Na magulo talaga ang politiko. Isipin mo, ini-impeach ang Vice President. Pag-usapang politika, Oo. talaga magulo yan. In-impeach ang Oo nga pala, Presidente, no? pag-usapan natin yung pag-walkout ni Abante. Ni Ay! Congressman Abante, ha? Alam mo, sa tingin ko, hindi niya nakayanan. Hindi niya nakayana kaya nag-walkout siya. Oo. Mahirap naman sabihin na pumulo yun dyan, mag-LBM. Di ba? Alam mo, galit si Congressman Abante. Galit sa mga basher yan. Oo nga. Pero pag Magalit siya sa atin. pag siya nagsasalita, makinig ka. Oo. Kasi bawat kumpas ng kamay. May Diba? basbas. Hindi. Kasi yun isipin mo kung sino yung mga vlogger na niyan. Di ba? Pinatawag. Hindi naman tayo vlogger. Hindi naman tayo vlogger. Talaga naman. Oo. Pero marami tayong kaibigan, di ba? Kasi friendly. Ang road news kasi, friendly yan. Mapa-vlogger, talagang network. Kaibigan po natin lahat yan. Ang road news hindi po nakikipag talo. Bako, Ayan, buot napipigilan ko mag-comment. Ano ba dapat? Well, yun talaga. Next balita tayo, next. Next balita. Okay. Yung sinasabi nga natin, di ba? Ito, patungkol naman dito, di ba, may usapin tayo sa West Philippine Sea. Pero dahil dito sa mga Coast Guard, meron din tayong mga marina. Kaya naman ang marina nagsagawa ng inspeksyon sa mga tourist motor ang tawag dyan, motor bangka. Motor bangka sa Alumino City. Ang Alumino City sa Pangasinan. Sa Pangasinan. Alaminos yan. Alaminos City, Pangasinan. Tiniyak ng Maritime Industry Authority o Marina na ligtas ang mga rehistradong bangka hanggat sumusunod ang mga ito sa tinakdang pamantayan na kaligtasan. Sa kaligtasan, kasabay ng patuloy na isinasagawang inspeksyon at admissionment ng mga tourist motor bangka sa lungsod ng Alaminos. Yan sa Alaminos kasi, kapatid, nandyan ang maganda kasi dyan, nandyan ang 100 Island.
Pero di ba sabi, totoo ba yun? Lumubog yung isa kaya 99. Well, yun nga. Yun nga. Yan yung mga view ng Alaminos. Oh, kaya nga kasalukuyan, ano yan eh. Bakit ito yan? Hindi yan. Yan. Batanes na yan. Batanes yan eh. Layunin na aktibidad na marehistro ang lahat ng tourist motor bangkas na nag-ooperate sa Alaminos City at mabigyan ng mga ito ng kaukulang safety certificate o certification alinsunod sa pinasimpleng rehistro ng marina para sa wounded hull recreational boat. Pag marina ngayon medyo nagiging aktibo sila ha. Unang nabalita yung sa Donsol. Yun lumubog, di ba? Yung doon sa Donsol Sorsogon. Oo, yung Butanding. Butanding, yung nakarang ano Ngayon natin. naman, ito naman ang kanilang tinututukan. Itong Turismo rin kasi to. Tinutulungan nilang ating bansa para makilala. Di ba? Yung turismo ay isang malaking bagay at malaking hakbang buti na yan. wala mo kasi secretary dito sa kanilang post. Ay. Hindi, baka naman sila gumagawa ng hakbang. Di ba? Alam mo naman ang marina. Di ba? Siyempre, alam nga naman na hindi sila kasi ano yan, dagat yan eh. Dagat, sakop nila yan. Di ba? Okay. Kaya nasa natuloy ako. Ayun, sinimulan ngayong linggo ang registration at inspection activities at inaasahang magtatapos sa Enero 30. Tapos na pala. 2026. Isinagawa ang mga ito sa Lukap Rap Bud Beach. Bud Beach at Bolo. Boed ba yan? Boed yan, Boed. Boed. English ba to? Hindi. Rap kasi rap. Tapos Boed. Ilocano yan. Rap, Boed Beach at Bolo Beach. Saan ba yun? Lumahok din sa nasabing aktibidad ang Sa Alaminos. iba't ibang lokal na asosasyon ng mga bangkero sa Alaminos City. Inaasahan ng marina na magiging maayos at matagumpay ang pagpapatupad ng mga programa sa tulong ng aktibong kooperasyon ng mga bangkero o lokal na pamahalaan at iba-ibang sektor. Yan. Ayan po ang report ng Marina dito sa Alaminos, Pangasinan. Okay. Alaminos, di ba? Ano yan? Ano ba? Bangus! Hindi. Bangus Dagupan. Dagupan. Pero may rin doon. Isdang Dagupan. Isdang Speaking of Pangasinan, yung ating boss. Boss Michael Rosario ay taga Pangasinan. Taga Pangasinan pala. San Carlos City na San Carlos. Pero Rosario. La Union. Ayan. Tayo rin ay may mga kaibigan dyan sa Alaminos City. At ang road news. May road news din sa may road news Pangasinan din tayo. Ha? Ayan. Dyan si Edison Cancino. At syempre yung ating kaibigan si Vin sa Tabayoyong. Ayan, mga taga-Pangasinan. Taga-Pangasinan yung Dagupan. Ayun. Ayan nyo, papasyalan ko kayo dyan mga sir. Pagka isinama ako ng ating GM na dyan. Alam mo naman si GM biglang maalis na pupunta dyan eh. Hindi ko na ibaba yung music kanina nagsasalita ka sa bubay. Well, anyway, okay. 6 na minuto 7 minuto, ano na lang, tama. 6 na minuto na lang. 6 na minuto bago mag alas 10, no? Pero ang paalam ko talaga, 30 minutes lang eh. Pero dahil kasama mo ako, maabot ka talaga ng 1 oras. Oo, yun. At ito po ang ating Road News Balitang Malaya hanggang sa susunod po, no? Ano bang schedule ko dito, Boss BM? Tuesday, Thursday. Thursday po, samahan niyo po Sir Buboy sa kanyang Road News Balitang Malaya. At syempre, pagka Sabado naman ay subaybayan niyo rin yung kanyang DWBL. Yan.
Kapag merong time po at naka-live ang ating Boss GM sa dito sa Road News, mga tanghaling tapat, magla-live rin po tayo sa mga nakikita nating balita na dapat na ibalita sa tanghali. Yun. Yan, live report po yan. Nga pala, wala tayo live report kayo yan, no? Wala. Wala tayong phone patch. Wala tayong phone patch, pero kulang ang oras natin, di ba? Kaya nga. Well, anyway, hanggang sa susunod po, ang inyo pong lingkod, Buboy Patriarca.